ay natapat na siya dito. Okay? Hello mga kabasic, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Mga kabasic, meron tayo dito na Honda Supremo 150. So ito ay tatap overhaul natin. Itong motor na ito ay mga 4 years na siya. At reklamo ng may-ari is nausok na daw siya. So pag start niya ng umaga especially ay nausok siya, pero pag uminit na yung makina niya nawawala naman siya, pero siguro may konti-konti siguro, pero hindi niya makita masyado. Kaya dinala sa atin na check natin yung loob ng kanyang makina dito sa kanyang top, no? So check natin yung kanyang piston rings, yung kanyang cylinder bore, yung bore niya, at ganoon din yung kanyang valve seals. So mga kabasic, pag tayo ay nag top overhaul or tayo ay nag-repair ng ating mga motor, or tayo ay may mekaniko, laging tandaan na maganda na organize tayo lagi sa mga parts na tinatanggal natin. So isang tabi natin, ayusin natin, at para maiwasan yung mga makalimutan nating may lagay or mga wala ng mga piyesa. Ganoon lang mga kabasic, pag DIY tayo, nag-repair tayo, ay dapat careful tayo sa mga parts ng ating mga motor na ating tinatanggal. Alright? So ibilisan na natin, ikat na natin to at makita natin yung mga parts doon sa loob ng kanyang cylinder block. So ayan mga kabasic, ang kanyang piston and sa top niya. So naka-top dead center po tayo. So makita nyo dyan, tinuturo ko dyan yung mga carbon deposit na kung saan ay namuo na siya dyan sa may gilid ng ating piston, na kung saan ito ay magkukos ng syempre hindi maganda sa ating piston. At gayon din itong ating combustion chamber. Yan, maitim na rin, maraming carbon. So ang gawin natin dyan, linisan natin yan, yung kanyang mga carbon dyan sa piston at saka dyan sa combustion chamber. Kung kailangan natin siyang i-grind natin at i-leak test natin. Alright, para sure tayo dyan. Yan, alright. So dyan naman sa piston niya, syempre alisin natin yung mga carbon dyan na stuck. So talagang may nakapasok na gas ay langis sa kanyang combustion chamber. Kasi makita mo naman na hindi makapal na carbon, may mga na siya, may talagang mga tawag doon, mga namuo na makakapal na deposits, no? Ayan, tinanggal natin yan, cylinder block niya. Check natin, yan, check natin yung kanyang bore. So dyan, makikita natin dyan yung maliit na gas, meron din dyan. Okay, so yan ang cause ng pagtaas ng langis sa kanyang combustion chamber. So mahalaga na ma-check natin kung kailangan i-rebore natin, pa-rebore natin. Kung hindi, ay depende din sa syempre may-ari. Okay, so ayan yung kanyang cylinder wall niya. Okay, yan. So ano pa, may takko. So yan. Tatakon gabi na kasi ngayon mga kabasic, yan. Kaya yung boses natin medyo alanganin. Alright, yan. So yun naman sa may piston niya, napansin natin na yung piston niya is nag-lock, at yung kanyang mga top compression rings na dalawa
ay malapit ng magtapat doon sa may piston pin at malapit na rin yung gaps niya na magtapat yung dalawa, kaya alanganin na rin siya. Kaya maganda talaga na binubuksan din natin ang makina natin, especially pag nausok na konti doon sa kanyang tambotsyo, para ma-check natin at malinis natin. Yan, so nag-stack up po yan mga ka-basic, yung kanyang yung piston rings niya, especially yung dito sa baba, yung oil control rings ay na-stack up po yan. Alright, so matindi ang ginawa nating paglilinis dyan, kasi talagang minsan yata nababayaan yata niyang may-ari ng oil. So almost madrain yung oil niya, almost 1/4 na lang yata yung natira, or kaya ganun mga kabisik. Mahirap na nagmumotor tayo na hindi na-check yung ating oil. Napaka-importante. So yan, so check yun rin mga kabisik yung gaps ng mga piston rings kung okay pa or hindi na. Chinek natin ito at ang nakita natin ay meron na talaga siyang gap na kung saan ay alanganin nasa standard na gaps ng piston rings. Ayan, thanks for watching and God bless everyone mga kabasic.